bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Praise God. Praise God. Madalidayaw unay iti Diyos iti dito nga lugar. Nga iso nga naayat nga agdengdengeg ka dagiti sao ni Apo Diyos. Ket ikablaw mi iti nabarang ayat ken dungo ni Apo Diyos kakang kanayon nga mangtartarabay kada tayo. Amen. Kiti dito nga ron nga malum kakabsat dawato mi digiti anus ken digiti lapayag yu digiti panagdengeg yu tapno ti kasta makipagmaysa kayo ay kada kami tikad ko saon makipagmaysa kayo kada kami nga agdengeg ka digiti sao nga iso nga ipaay ni Sister Ann katagyaman kami iti biyag mo Sister Ann gapona tasika iti naayat nga may papaay digiti sao ni Apo Dios ket mamatinak nga bendisyon na ni Apo Dios iti biyag mo. Amen. Amen. Madaydayaw, ti sao ni Apo Diyos kakabsat, iti kadeto nga malum, iti barangay kabaggan. Katagyaman na kini Apo Diyos, ta, deti nga mensahe na mamatinak nga isu, iti ma-share mo't iti kadeto nga malum kakabsat. Gapuna tayo makaturturog na ng adati mang kasla haanak nga makaturugak, tiri inak ada iti ana iti panulol ko kapsat nga ipalpalting na po Diyos nga deti kot ma-share basta tartaray la iti panulot ko tatayong kumadaydayon na po Diyos kakapsat agyaman akin ko na iti na-share no na-share ni Pastor eti dito yon iti libro iti Hebreo iti baro atulag o bagong tipan kunana ditoy Hebreo 10 verse 31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen? Kakilakilabot, kuno-kunana iti Ilocano lakam amak, iti maknag, iti ima, iti sibibiyag a Diyos. Kunana diti kakabsat, kat sagbay teng makangnog, kat iti mensahe na dawatek biit iti panaoras tayo nga makipagkararag. Amami ama nakabalin namin Apo Diyos, sagyaman kami Apo iti kadeti nga napintas nga panawonogad iti aldaw iti Domingo iti malum Apo diti barangay nagtupaka ay barangay kabaggan Apo Diyos ket sika Apo Diyos iti mapadayawan iti siya sino man nga addahan iti lapayag Apo nga naayat nga agdengeg ka dagiti mensahe Apo Diyos iti kadeti nga malum agyaman kami Apo ugad iti panawon Apo nga naayat nga agdengeg ka dagiti mensahe Panginoon ket mamati na ka Apo Diyos nga dagiti nga mensahe Apo ket adu iti tulong nga maipaay kanyada gapuna Apo ugad tasika Apo ti paggapuan dagiti nga mensahe Apo agyaman kami Apo Diyos ket deti Apo Lord iti dawat kin kararag ko iti nagan Jesus nga anak mo. Amen. Kunana diti kakabsat kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na
buhay. Nakamamak kano iti matnag, iti ima, iti sibiyag, a Diyos. Kunana dito iti Hebrew 10:31. Amen? Nakamamak kano ti matnag, iti ima, iti sibiyag nga Diyos. Datayo ket tenggel ti Diyos kakabsat mamati tayo padijay nga, datayo ket tenggel na Apo Diyos, iti anges tayo, iti biyag tayo, na Apo Diyos lang, iti ayan, iti tulbok na. At ito'y paalala ng ating Panginoong Hesus o warning sa atin na dapat ay hindi tayo mahulog sa kamay ng Diyos. Dahil kung tayo ay mahuhulog sa kamay ng Diyos, sabi niya, kakilakilabot, nakaamamak, kuna nakakapsat. Siya sino ka di, dagiti nga matinag, iti ima, iti Diyos. Siya sino ka di, dagiti nga, hindi, haanan nga, ay kwate man kakabsat nga haan nga pakibyangan na Apo Diyos kakabsat dagiti wenno mahulog sa kamay ng Diyos. Sino ba ang mga ito? Ito po ay mga makasalanan. Sino kadit ihang nga managbasol kakabsat? Mga makasalanan, walang makikitang buhay ni Kristo sa kanyang buhay, mga kapatid. Mga walang panahon sa salita ng Diyos. Nakaamamak kanukabsat. Mga walang panahon sa salita ng Diyos, mga nakikinig, pero hindi sinusunod ito. Ayon sa Biblia na kahit pinapakinggan ang salita ng Diyos, kung hindi naman isinasabuhay ito, mga kapatid, hindi sinusunod ito, nakaamamak iti pagdaksala, nakaamamak to ti pagbalinan dagitoy. Mga walang pananampalataya, dahil ang walang pananampalataya ay hindi rin kinalulugdan ng Panginoong Hesus. Mabalin nga kuna tayo at damot pamati tayo. Ngem kasano iti pamatim kapsat. Kasano nga maipakita iti panagpamati tayo kini Apo Hesukristo. Nakikita ba ito sa ating buhay? Amen? Kung sabi natin naniniwala tayo sa Panginoon pero hindi naman makita sa buhay natin, ni salita nga niya ayaw nating tanggapin o ayaw nating pakinggan, paano po masasabing tayo po'y may pananampalataya? Amen? Mga mapagkunwari, mga makasarili o sarili lang ang gustong masunod sa buhay. Amen? At mga iba pa. Ano ba ang dapat gawin para hindi mangyari sa atin na mahulog sa kamay ng Diyos? Una po, kailangan pong makinig ng salita ng Diyos. Sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, doon natin maisip na kung ano ang kalalagayan natin sa harap ng Diyos, kung ito po ba ay nakakalugod o hindi. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, kada araw ng linggo po ay ating napapakinggan. Kung binibigyan po natin ng panahon, ranran taon tayo nga denggan, iti sao niya Apo Diyos kakabsat, ado iti maitulong na kanya tayo. Amen. At doon po natin malalaman sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, doon po natin malalaman kung ano ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos, kung ito ba ay nakakalugod o hindi. At ang isa pang dapat gawin para hindi mangyari sa atin na mahulog sa kamay ng Diyos, kailangan po tayong magsisi. Sino ba ang walang kasalanan sa atin? Amen? Sabi kanina ni Pastor, wala ni isa na walang kasalanan. At kailangan po tayo ay matutong magsisi sa ating mga kasalanan. May dalawa pong klase ng pagre-repent po o pagsisisi. Yung makamundong pagsisisi, ito po yung nagsisisi ka, iiyak ka, hingi ka ng sorry sa Panginoon o sa ibang tao, pero gagawin mo pa rin ang kasalanan yun. Yun po ay makamundong pagsisisi. Pero ang pangalawa pong pagsisisi ay yung totoong pagsisisi po. Ito po yung magsisisi ka at iiwas na sa ganong kasalanan, mga kapatid. Amen? At ang pangatlo po ay hanapin kung saan mo makikita o makakamtan ang totoong kapayapaan, kaligayahan, kasapatan at totoong pagmamahal. Amen? Ito po ay kailangan gawin para hindi po tayo mahulog sa kamay ng Diyos. At kanino po ito matatagpuan? Walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Kung ang tao ay ang hanap lang sa mundong ito ay kayamanan, luho, kasikatan o katuparan ng pangarap, mga kapatid, tayo po ay kahabag-habag
sa paningin ng Panginoong Hesus. Kasi ang pagkakaalam po natin sa salita ng Diyos, kaya po tayo nilikha ng Panginoon para po siya ay sambahin at sundin. Hindi po yung tayo po ay nilikha ng Panginoong Hesus para po ay ang sarili po natin ang ating sundin. Mali po yung nakaturoan, kundi nilikha po tayo ng Panginoon para po sumunod at sumamba sa Kanya. Amen? Kapatid, tandaan po natin ay ipaalala ito ng Panginoon. Ito po ay warning ng Panginoon sa atin na sana po ay hindi po tayo isa sa mahulog sa kamay ng ating Panginoong Hesus na buhay. Ang buhay po natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Ito po ay paalala sa ating mga buhay, mga kapatid, na sabi nga niya sa Hebreo 9:27, sabi niya sa Hebreo 9:27, minsan lang mamatay pagkatapos ay paghuhukom. Sana po mga kapatid, ang buhay na natira pa sa atin, panahon na binigay pa sa atin ng Panginoon ay wag natin sayangin. Bagkus po ay gamitin natin ito para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito para sa Panginoon, kundi ito po ay para sa atin na mga buhay. Para tayo po ay hindi mahulog sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Huwag palampasin po ang pagkakataon. Ito na po yung pagkakataon, hindi po bukas, hindi po sa susunod na araw, kundi ito po yung panahon kung saan ang paalala ng Panginoong Hesus, mga kapatid, hantay nga iyan laala, hindi po natin ipagpapaliban, ngayon na po yung araw na ito. Amen? At yun lang po ang ating maishishare ngayong hapon na to. Sa Diyos po ang papuri. At tatawagin ko na po si Pastor na siyang magdaragdag ng mensahe galing sa Panginoon. Hallelujah, naimbag kamalam. Magandang hapon po sa ating lahat, Barangay Kabagdan, sa ating pagpapatuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. Nawa ay magbigay po tayo ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sadyain po natin na makinig dahil kapag araw ng linggo po ay talagang dapat po inilalaan natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Ang Diyos at bigyan natin ng panahon ang ating ang buhay na ito na hanapin ng Diyos. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Totoo po yung shinare kanina ni Sister Ann na kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Totoo po yan. Dahil tayong mga tao ay likha ng Diyos, nilikha niya tayo sa mundong ito upang sambahin natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, karagatan, lahat na nakikita sa mundong ito, likha ng Diyos ito. Amen? Ang buhay natin sa mundong ito ay napakaikli lamang. Totoo po yan. May hangganan ang buhay nating mga tao, ngunit ang gusto ng Diyos sa ikli ng buhay natin, dapat napapapurihan natin siya, napaglilingkuran natin siya, sinasamba natin siya dahil siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? Ang tandaan po natin, kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya po yung Diyos na nagbibigay ng buhay, siya din po yung Diyos na kumukuha ng buhay. Kaya ang gagawin lang ng mga tao, ang duty ng taong sabi ng Biblia is to obey God, to keep His commandments, at matakot po tayo sa Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng banal ng pagkatangot. Ito po yung ang duty ng tao sa mundong ito. Amen? Sumunod sa Diyos at magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Amen? Sa ating pagpapatuloy sa hapon na ito ng salita ng Diyos, sabi niya po dito po sa Mateo chapter 1, verse 21 and 22, gusto ko pong basahin po sa inyo, mga kapatid. Sabi niya po dito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Madaydayaw, iti apo kakabsat. Mga kapatid, totoo po ang sinasabi nandito na magsisilang ng isang sanggol at ang pangalang Jesus upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Salamat sa Diyos.
dahil sa ginawa niya at ipinaramdam niya sa buhay nating mga tao. Amen. Talagang masasabi natin, ang Diyos ay napakabuti sa ating mga tao. Amen. Tignan niyo po, tayong mga tao ay mayroong kasalanan na ginagawa at kasalanang namana na kasalanan sa pamagitan ng ating mga ninuno sa panahon po nila Eva at Adan nung nahulog sila sa kasalanan hanggang sa panahon po natin, ito po ay lumaganap sa buhay nating mga tao. Amen. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, may Jesus na ipinadala sa mundong ito at iyon po yung dinadala po ni Mama Mary na sinasabi nating Mama Mary doon sa kanyang tiyan na ipapanganak ang sanggol nito at Jesus ang kanyang pangalan. Amen? Na siya po yung magliligtas sa ating mga kasalanan. Ililigtas niya ang kanyang bayan para mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya sabi niya po tatawagin siyang Emmanuel ng kahulugan nito kasama natin ng Diyos. Iyon ang kailangan natin mga kapatid, yung Jesus na siyang ipapako sa krus ng Kalbaryo at nakalipas na po yun, 2,000 years ago, ang nakakaraan na mas higit pa, mga kapatid, yung Jesus na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, yun po ang magpapatawad sa atin ng ating mga kasalanan. Ang gusto po sa atin ng Diyos, mga kapatid, tayo po'y lumapit sa Kanya. Bakit kailangan nating lumapit sa Diyos? Dahil tayong mga tao may kasalanan na nakakapit dito sa ating pagkatao. At ito yung magiging dahilan, itong kasalanan ito ang magdadala sa atin balang araw sa apoy ng impyerno. Pero dahil sa kagandang loob ng Diyos, by the grace of God, inabot niya po tayo sa ating kalalagayan na makasalanan. Amen po ba? Yun ang napakagandang pangyayari sa sangkatauhan. Hinahanap ng Panginoong Hesus ang mga taong makasalanan upang sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung napakagandang balita, mga kapatid, na nangyari sa ating sangkatauhan. Amen? Kaya tayong mga tao, mga kapatid, na kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa iyo, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Bakos sundin na natin ng salita ng Diyos dahil hindi natin alam ang araw ng bukas kung tayo po'y buhay pa na yun. Amen? Hindi natin alam dahil ang buhay ng tao, mga kapatid, sabi ng Biblia, napakaikli lamang. Amen. Malakas ngayon, pero sa pangsusunod na araw, hindi natin alam kung malakas pa rin. Kaya ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin ay makakabuti, mga kapatid, kung ito po ay didinggin natin at susundin natin sa ating pamumuhay. Amen? Kaya sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 16, na parito ang Panginoong Hesus. Sabi niya dito, ipinadala si Jesus sa mundong ito upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hari ng kanyang buhay, sabi ng Bible, ay hindi mapapahamak. Saan kapahamakan ang tinutukoy ng Bible dito? Kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ang sabi po ng Pahayag, chapter 21, verse 8, mga kapatid, sabi niya po ng Bible po sa Pahayag 21, verse 8, ganito ang sinasabi, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asopre, ito ang pangalawang kamatayan. Doon dadalhin ng Panginoon yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Kasalanan ang magiging dahilan kung bakit tayo iuhulog doon sa apoy ng asupre at ito po yung impyerno. At hindi po natin magugustuhan yon, mga kapatid, na kapag tayo po inuhulog balang araw ng Diyos doon. Amen. Sino po iuhulog doon? Yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Ang magliligtas sa atin dito, walang iba kundi si Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon. Yes, nakakatulog po ang ating mga relihiyon, pero hindi po yon ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin, si Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo. Siya ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Amen. Kaya ka nakakarinig ng salita ng Diyos kasi nais ng Diyos, ikaw ay
mapabuti sa kalagayang ito at one day, kaya kanyang iiwas doon sa apoy ng impyerno. Amen? Kaya habang ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos, habang may panahon pa mga kapatid na naririnig mo ang salita ng Diyos, pakinggan na natin ng mabuti ang salita ng Diyos at unawain ito sa ating buhay. Dahil ayaw ng Diyos, mahulog ka balang araw sa apoy ng impyerno. Yung binanggit sa Revelation chapter 21 verse 8, mga kapatid, sigurado yun. At kung patuloy tayo sa paggawa ng ganung klaseng kasalanan, hindi malulugod ang Diyos at one day ihuhulog na tayo sa apoy ng impyerno. Ngunit hindi natutuwang Diyos doon kung ikaw ay mahulog sa apoy ng impyerno. Kung bakit may naririnig ang salita ng Diyos kasi nais ng Diyos tumalikod ka sa kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Kaya sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin to all our unrighteousness. Sabi niya po doon, sa lahat nating kalikuan, kung tayo daw po ay magpapahayag sa Kanya, magko-confess sa ating Panginoong Hesus, sa ating makasalanan, siya'y tapat at patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan, lilinisin Kanya. Amen. Dumirect ka kay Jesus Christ, sigurado, papakinggan ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, kung akala mo sa sarili mo, hindi ka nakarapat-dapat, hindi ka nakalugod-lugod, mga kapatid, dahil sa buhay mo, sa patuloy sa kasalanan, pero kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, sa Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, patatawarin ka ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mapagmahal. Mahabagin ng Diyos, maawain ng Diyos. Amen? Kaya kung taos-puso kang lalapit at hahanapin mo siya, kapatid, ikaw na nakakarinig ngayon, makakaranas ka ng kapatawaran galing sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay mapagpatawad. Nawa, ito ay maging bahagi ng buhay natin. Maging mapagpatawad din tayo. Amen? Kapag nakagawa sa iyong kapwa ng kasalanan, nakagawa ang kapwa mo ng iyong kasalanan sa iyo, nawa isuot mo rin ang isang pusong mapagpatawad. Amen? Hallelujah. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay nagtatanim ng sama ng loob. Ayaw ng Diyos dahil kasalanan ito. Ito ay magiging dahilan kung bakit itatapon tayo balang araw sa apoy ng impyerno kung hindi ka rin nagpapatawad. At the same time, may relihiyong kang niyayakap, pero hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos ng Amang nasa langit kung ganun ang gagawin natin dito sa lupa. Amen? Kung ang Diyos nagpapatawad, ikaw din magpatawad. Amen? Kaya kailangan mong ilapit ang iyong sarili sa Diyos. Amen po ba? Upang ibuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa puso mo. Kapag ang Diyos ang nagahari sa buhay mo, hindi ka nangaaway. Pero pwede kang awayin, pero hindi ka nangaaway. Amen po ba? Ang isang taong binago ng Diyos, makikita yung taong yon na hindi nangaaway, bagkus siya lang ang inaaway. Dahil yun ang isa sa mga utos ng Diyos, di ba? Love your enemy and pray them. Ipanalangin mo sila, huwag mo silang sumpain. Amen? Yun ang binago ng Diyos. Yun yung dinaluyan ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito sa lupa, ipakita natin na totoong binago ka ng Diyos kung ikaw ay sinasabing makadiyos. Amen? Huwag mong, kung sinasabi mong makadiyos ka, kung sinasabi mong religyoso ka, pero ang bibig mo napakasama, walang maniniwala sa iyo. Kung sinasabi mong religyoso ka, makadiyos ka, pero nagsusugal ka, ang sama ng labas ng iyong bibig, puro mura, walang maniniwala sa iyo. Hindi ka rin paniniwalaan ng Diyos at hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makikita ng tao na talagang nabagong buhay mo. Amen? At dadalo yung pagbabagong iyon at kapag nakita ito ng kapwa mo, maaring gagawin din nila o sasama din sila sa iyo. Amen? Naniniwala tayo, hindi tao ang pwedeng magbago ng kanyang kapwa-tao. Ang Diyos lamang. Dadaloy lamang ang pagbabago ng tao sa kapwa natin tao kung magsisimula sa iyo sa atin ang pagbabago dahil gumawa at nagtrabaho ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang Panginoong Hesus na parito sa mundong ito, sabi sa ating binasa sa Mateo chapter 1 verse 21 to 23, upang iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tatandaan natin, ang kasalanan ang magiging dahilan kung bakit po tayo ay mahihiwalay sa Diyos. Bakit hiwalay tayo? Talagang hiwalay tayo. Nakaraan na yun. Nakalipas na yun.
na nakasala ang tao. Nahulog ang tao sa kasalanan. Kung bakit walang mga taong nagmamahal sa Diyos. Pero sa panahon natin, kailangan natin makita ito, ibalik tayo doon sa orihinal na pagkalikha ng natin bilang tao sa Diyos. Ang tao, noong inilikha ng Diyos ang tao may Diyos. May Diyos siyang sinasamba. May Diyos siyang pinaglilingkuran. May banal na takot ang tao, ang ginagawa ng tao. Kabanalan, katwiran, hindi niya alam ang mabutit masama. Dahil ganoon ang pagkalikha ng tao. May Diyos siya. Amen. Pero kung tatanggalin mo ang tao sa Diyos, kapag umalis ang tao sa Diyos, hindi siya mabubuhay magpakailanman. Hindi siya mabubuhay na ayon sa buhay na dinalaga ng Diyos. Mamamatay siya kapag umalis siya, katulad po ng isda. Kapag ang isda, tanggalin mo sa tubig, mamamatay yung isda. Yung puno, tanggalin mo sa lupa, mamamatay yung puno. Ganon din sa tao. Mamamatay ang tao pag tinanggal sa Diyos. Dahil nilikha ang tao ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayong mga tao magbalik loob na tayo sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang muling pagparito ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay malapit ng darating. Kung maabutan niya tayo, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Mga kapatid, pagdating ng tatakan, the mark of the beast, tatakan ng 666, at ikaw ay pagmamayari na ni Satanas at wala na talagang kaligtasan, kahabag-habag ang ating mararanasan sa mundong ito. Kaya habang naririnig mo ang salita ng Diyos, huwag mong baliwalain ang salita ng Diyos na naririnig mo balang araw sa iyong pagpabaliwala, pagre-reject ng pakikinig mo ng salita ng Diyos balang araw, ang salita din ng Diyos ang hatol sa atin. Tatandaan po natin, maikli lang ang buhay natin. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Kung buhay pa tayo, balakas pa tayo na yun. Ganoon ang buhay ng tao, makadiyos man o hindi makadiyos, maikli talaga ang buhay ng tao. Kaya habang binubuhay ka pa ng Diyos, magkaroon ka ng panahon sa Diyos. Habang binubuhay ka ng Diyos, kausapin mo siya, makipagkasundo ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos sa mga nagagawa mong kasalanan dahil hindi natin pwedeng maloko ang Diyos. Kahit maraming nagpipray sa'yo, kung hindi ka naman tatalikod sa kasalanan mo, useless din yun. Amen? Kaya mga tao, magsibalik lahat sa Diyos, pagbalik loob tayo sa Diyos, pagsisihan, talikuran ng ating kasalanan, napakainit sa apoy ng impyerno. Hello? Sumisigaw po kami dito na kailangan nating tumalikod sa kasalanan dahil napakainit sa apoy ng impyerno. Ang sabi ng Biblia patungkol sa impyerno, wala pong tubig doon. Mauuhaw ka pero hindi ka makakainom ng tubig. Kahit isang patak ng tubig, wala doon. Ayon sa Biblia sa Lucas chapter 16, doon po sa istorya po ni Lazaro at ng mayaman. Amen. Kaya hanggat nakakarinig ka ng salita ng Diyos, humingi ka na ng kapatawaran sa Diyos sa nagagawa mong kasalanan. Amen. Wala tayong may tatago sa Diyos. Lahat lantad. Amen. Makapagtago ka man sa mahal mo sa buhay. Makapagtago ka man diyan sa asawa mo, sa mga anak mo, kamag-anak mo. Pero sa Diyos, hindi po tayo makapagtatago. Lahat hayag lantad po sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya kung bakit pumarito si Jesus sa mundong ito upang hanapin tayong mga makasalanan, upang pagsisihan, talikuran ito, mga kapatid. At dahil kung hindi tayo tatalikod dito at magpapatuloy sa kasalanan, ang sabi sa binasa natin kanina sa Pahayag, chapter 21, verse 8, Revelation, mga kapatid, ihuhulog tayo doon sa apoy ng asupre. Sabi niya doon, sa lahat ng mga sinungaling, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga nakikiapid, sa mga mamamatay tao, sa mga magnanakaw, lahat ng uri ng kasalanan. At sabi pa sa ibang talata ng Biblia, hindi sila magmamana sa kaharian ng Diyos, yung mga taong makasalanan. Ibig sabihin yun, nagpapatuloy sa kasalanan. At sabi ng ibang talata ng Biblia sa 1 John chapter 3, verse 9, mga kapatid, 3 verse 9 o 3:8, sabi niya po doon, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Hello?
kampon ng dyablo ang nagpapatuloy sa kasalanan, sabi ng Biblia. Pero ang good news dito, naparito si Jesus sa mundong ito upang wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Yun ang magandang balita. Amen po ba? Kaya napakabuti ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon, mga kapatid, upang talikuran ang ating mga kasalanan. Ayaw kanyang mapahamak sa apoy ng impyerno. May nagmalasakit sa iyo. Kaya pakinggan mo itong tinig na ito, na one day kapag pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo sa buhay mo, mga kapatid, magkakaroon ng miracle sa buhay mo, magkakaroon ng pagbabago ng buhay mo, katulad ng miracle na nangyari kay Mama Mary. Mga kapatid, nung tinanggap niya ang salita ng anghel, ang sabi ng anghel, maglilihi ka, magbubuntis ka, at magkakaroon ka ng sa sinapupunan mo ng baby at Jesus ang pangalan. Ang sabi ni Mary, ni Mama Mary, mangyayari nawa ang iyong sinabi. Nung tinanggap ni Mary, ni Mama Mary ang salita na galing na ipinadala ng Diyos sa anghel, nagkaroon ng miracle sa loob ng kanyang tiyan. Nagkaroon ng baby sa kanyang tiyan. Nagpuntis siyang, ibig sabihin, nagkaroon ng buhay na galing sa langit doon sa loob ni Mary, ni Mama Mary, yung sinasabi natin Mama Mary. Ganon din yun. Pareho lang yun sa panahon natin. Kung gusto magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, tanggapin mo din ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, ito po yung binhi, mga kapatid, at tutubo sa puso mo, magiging kapangyarihan dyan sa loob mo, at kung bakit magkakaroon ng pagbabago diyan sa buhay mo. Amen? At hindi mo na mamahalin ang kasalanan. Kabumuhian mo na ang kasalanan. Amen po ba? Kabumuhian mo na yan. Mas maigi yun na tayo po'y tatalikod sa kasalanan. Huwag mo nang gagawin ng kasalanan. Hindi ka na masaya sa kasalanan, kundi mahalin mo na ang katotohanan. Ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, si Jesus. Si Jesus ang magpapalaya sa atin. Amen. Sa ating pamumuhay. Papalayain niya tayo sa ating mga kultura, palalayain niya tayo sa mga natutunan natin, sa mga ninuno natin, mga pamahiin, lahat palalayain niya tayo sa lahat ng ginawa ni Satanas sa buhay natin. Mga panloloko ni Satanas sa buhay nating mga tao, palalayain ka ni Jesucristo. Kung paniniwalaan mo siya sa buhay mo, mas paniwalaan mo ang salita ng Diyos, ang Holy Bible, kaysa yung sinasabi ng ninuno mo, ninuno natin. Amen? Kasi ang tao, sabi ng Biblia, ang tao likas na makasalanan. The heart of man is full of evil. Ang puso daw ng tao ay likas na makasalanan, punong-puno ng kasamaan. Kaya ang paniwalaan natin ang salita ng Diyos, hindi yung mga salita ng tao na kakilala natin. Sabi ng ninuno ko, ganyan ang ginawa ng ninuno ko, paniniwalaan mo na maaring magkakamali tayo doon, maaring magkakasala tayo doon, maaring mahuhulog ka sa bitag ng dyablo. Bakit? Salita ng tao, bakit ano bang meron sa tao? Nahulog ang tao sa kasalanan, kaya likas sa tao na sinungaling. Ulbod, kung na iti Biblia. Amin nga ulbog, kung na iti Biblia itatapon sa apoy ng impyerno, sabi ng Biblia. Kaya ang paniwalaan natin ang salita ng Diyos, the Word of God, the Holy Bible. Amen. Hindi po ito about sa religion, it's about yung relationship natin sa Diyos. I-connect mo hanggat buhay pa tayo, dahil kapag nawalan ng hininga ang ating katawan, at kung hindi matagpuan ang buhay ni Jesus na naghahari dyan sa iyo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi, sabi ng Biblia. Amen. Ang papasok sa kaharian ng langit, yung tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya, ginawa niyang hari, ginawa niyang Lord ng kanyang buhay, Panginoon ng kanyang buhay. Siya ang sinusundan niya. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, ito po'y pagpapala sa ating mga tao. Kaya salamat po sa inyo mga kapatid, sa mga nakikinig, talagang mga sinusubaybayan ang pakikinig ng Word of God dito sa lugar na ito. Pagpapalain nga ng Diyos balang araw. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, malaking pagpapala po sa ating mga tao ito. Amen. Ang salita ng Diyos, one day, kaya kanyang iligtas balang araw sa apoy ng impyerno. May kapangyarihan ang Word of God.
na mapabanal tayo, mapatuwid tayo sa pamumuhay sa likong buhay na ito. Amen? Amen. Mahal po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nais kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos dito po sa sinasabi niya po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hallelujah. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Tignan niyo po, hindi nais ng Diyos na may mapahamak sa atin, kundi lahat ay makapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Amen. Ato'y itibagbaga, itibiblia, kakabsat. Kaya mga kapatid, huwag na natin hantayin na dumating yung panahon na hulog tayo sa apoy ng impyerno dahil sa ating pagre-reject sa salita ng Diyos. Walang panahon sa Diyos sa buhay na ito at puro kabisihan lang. Doon mo lang pinokos ang iyong buhay sa pagkabisi sa mundong ito, pagpapayaman, pag-iimpok ng kayamanan o anumang mangyan. Mga kapatid, one day, pagharap tayo sa hukuman ng Diyos at kung hindi natagpuan ang buhay ni Jesus, mga kapatid, hatulan tayo ng Diyos at ihulog tayo balang araw sa apoy ng impyerno. Nawa, mga kapatid, huwag mong baliwalain ang salita ng Diyos habang nabubuhay ka pa. Huwag mong baliwalain. Mga kapatid ko siguro, kung makakausap mo yung mga namatay na, tatalhin ng Diyos dito sa lupa at ipapaharap sa iyo. Ano kayang sasabihin niya sa iyo? Hello? Yung mga kakilala nating namatay na walang panahon sa Diyos, na nasa impyerno, at kung bubuhayin sila ng Diyos ngayon dyan sa harap mo, at ano kayang sasabihin niya kaya? Ano kayang maririnig mo? Isa sa mga maririnig mo sa kanya, sasabihin niya, tumalikod ka sa kasalanan mo. Pagsisihan mo ang kasalanan mo. Kilalanin mo si Jesucristo na napako sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nag-alay ng buhay para sa iyo. Yun ang mga maririnig mo. Magsisi sa kasalanan. Huwag magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Yun ang maririnig mo sa taong kung bubuhayin ng Diyos yan, mayroong patay na bubuhayin ng Diyos dyan sa harapan mo. Amen. Kaya tayong mga tao, kailangan natin ng tagapagligtas natin sa mundong ito. Huwag mo sabihin na kilala ka ngayon. Huwag mo sabihin malakas ka ngayon, maabilidad ka ngayon, kilala ka, may alam ka, matalino ka, magaling ka. Mga kapatid, lahat yun lilipas pagdating ng panahon. At one day, kapag kinuha ng Lord ang buhay natin dito sa mundong ito, mga kapatid, maaaring mapapahawak tayo sa apoy ng impyerno kung hindi mo tinanggap si Jesus. Lilipas ang lahat ng bagay, sabi ng Biblia, ngunit ang salita ng Diyos mananatili. Amen. Kaya ang Word of God may kapangyarihan na bumago sa buhay ng tao. Ang sabi ng Biblia, salita ng Diyos daw, sa pamagitan ng lahat ng bagay na nakikita natin, maging dyan sa impapawid dyan sa kalangitan, nilikha yan ng Diyos sa pamagitan ng salita niya lang. Tignan niyo po, yung mga bituin sa langit, yung mga star na yan na nakabitin dyan sa impapawid dyan sa kalangitan na hindi nahuhulog, sa sabi ng Bible, sa pamagitan ng salita ng Diyos na likha yan. Ganon na makapangyarihan ng Word of God. Nalikha ang karagatan, nalikha ang lupa na tinutungtungan ng ating mga paa. Sa pamagitan ng Word of God, nalikha mga bagay na yan. Ganon na makapangyarihan ng Word of God. At ang tinutukoy ng Word of God dito sa Biblia, walang iba kundi si Jesus Christ na Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Biblia, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng mga labi magko-confess that Jesus Christ is our Lord. Amen. Siya ang Panginoon ng tanging pag-asa ng sangkatauhan. Kung ayaw natin balang araw mapahamak sa apoy ng impyerno, lumapit tayo kay Jesucristo bilang Panginoon natin. Amen. Kilalanin mo siya. Naniniwala po tayo na si Jesus ay napako sa krus para sa ating mga kasalanan. Amen. Sa lahat kung nakakarinig dyan, nakakaabot ng tinig na ito, naniniwala tayo na si Jesus na Panginoon natin, siyang Kristo na napako sa krus. Amen. Naniniwala na tayo na siya ang ating tagapagligtas. Madaydayaw, itisao, ti Apo, ngayong hapon na ito at sa mga taong sa mga nakarinig
at nakinig talaga, sinadyang makinig. Pagpalain ka ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa hapon na ito, Diyos, na naipahayag ang iyong salita. Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu, kumilos po kayo sa bawat buhay na narito, Panginoon, at sa mga taong mga nag-aagam-agam, Panginoon, sa kanilang mga pag-iisip po, Diyos, at sa kanilang, Panginoon, pandinig ngayon, Panginoon. Panginoon, patuloy kang mangusap sa kanilang mga puso, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga puso, ugan, ang kanilang mga buhay espiritual, na sila, Panginoon, ay iyong iligtas sa kanilang kalalagayan, na kamumuhian po namin ang kasalanan. Hindi na kami magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan dahil mapapahamak kami sa apoy ng impyerno kung patuloy kaming gagawa ng kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo po sa amin, pagbibigay ng warning sa amin na hindi na kami gagawa ng kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat na nakarinig ng iyong salita, lahat na may mga karamdaman, sakit, Panginoon, na nakakaranas, O Diyos, sa kanilang katawan. Panginoon, abutin niyo po sila, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, na magkaroon sila ng pananampalataya na umusbong sa kanilang mga puso, upang sa ganun, Panginoon, makaranas sila, Panginoon, ng kaginhawaan, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pananampalataya nagsigaling kami sa aming mga sakit karamdaman. Sa pamamagitan ng pananampalataya kami, Panginoon, ay maliligtas, O Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa salita mo, Panginoon, na naibahagi sa hapon na ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga puso. At sa lahat ng mga pamilya, Panginoon, sa paligid na ito, Diyos, Panginoon, ipuin mo kanilang mga buhay, Panginoon, na sila, Panginoon, ay tumawag sa iyong pangalan, dahil ang sabi mo sa iyong salita, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Totoo po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, nawa, Panginoon, ang aming mga narinig, O Diyos, naging pagpapala sa aming mga buhay. At Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay maging kauhawan ng aming kaluluwa. Hanap-hanapin ang aming mga puso, Panginoon, ang iyong salita. Kaya salamat, O Diyos, magtindig ka, Panginoon, mag-raise up ka, Panginoon, ng mga taong may banal na pagkatakot sa lugar na ito. Magtindig ka, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, ng mga maglilingkod sa iyo, Panginoon. Makita nawa, Panginoon, sa aming henerasyon na ito, may mga taong mga tumataas sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, sa panahon na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, pagpalain ng barangay Kabagkan, ang mga opisyalis ng barangay ng Kabagkan, O Diyos, tulungan niyo sila, Panginoon, na magawa nila at magampanan nila ang kanilang mga tungkulin mo, O God. Kaya salamat, i-bless mo ang kanilang mga buhay, proteksyonan niyo po sila, Panginoon, at lahat ng mga tao, Panginoon, mga pamilya sa barangay na ito, O God, i-bless mo ang kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Madaydayaw, itinagan ni Apo Yesu Kristo kakabsat. God bless po.